ilang years na siya dito sa Canada. Parang simula siya 2022 pa na nandito sa Canada as a student. Ngayon, na-deport na siya 2025. 2, 3, 4, 25, 3 years. 3 years na siya dito. Ano siya, taga BC, activist siya. Zane Hawk walked through his Vancouver apartment with his wife hours before he's set to be deported. We're nervous and devastated that it has come down to this. The 24-year-old is a climate activist and co-founder of Safe Oak Growth. Hawk came to Canada from Pakistan in 2019 on a study permit, but turned his attention to climate activism and what he calls non-violent civil disobedience. We met during our work as climate activists. We were involved in the same campaign to try and save the old growth forests of British Columbia because we've only got less than 1% left. Hawk was ordered to be deported on alleged violations to his study permit last year, but was granted a temporary permit to stay in Canada. Since then, he and his wife filed for permanent residency under humanitarian and compassionate grounds. 2 days ago, that application was denied and the couple claimed Immigration, Refugees and Citizenship Canada lost a separate application he made for temporary residency. IRCC refused to comment on the case, citing privacy legislation. Now, the couple is committed to stay together and move to Pakistan. I would not be myself without Zane. I feel like I'm about to lose half of me. It's up to us if we let CBSA separate us, because that ultimately would be our choice. We are committed to staying together. Hawk had pleaded guilty to 5 charges of mischief over his role in environmental protests, but was not considered a violent offender by the courts. Zane is not a serious criminal. The sentencing judge in his criminal case said that they believe that he could make a positive impact. His immigration lawyer says while the charges would make Hawk inadmissible to Canada, it shouldn't be the basis for his deportation. It's very unclear when or whether he'll be able to come back. Hawk hopes to return to Canada one day and continue his climate activism. I mean, this might be my last chance. I sure hope not. Pinky Wong, CBC News, Vancouver. Yun! Ginit ngayon Grabe yan, ginit Ano ngayon? Today is Monday. Maaraw, himala, hindi maulan. Ano ngayon, maganda yung panahon. Pero, hindi katulad yan sa Pilipinas, no? Sa aking mga kababayan, mga tropa sa Pilipinas, mag-ingat kayo. Napakalakas ng bagyo, no? Yung, Ragasa. Grabe ang lakas ng bagyo na yun. Nasa Cagayan pala yung bagyo na yun ngayon. Unti na lang kasi lakas na siya ni Yolanda. Meron ako nakita sa news, hindi pa sa Philippines, na isa sa pinakamalakas na bagyo ngayong 2025. Malakas yung yung wind speed niya, kasi ang nakakatakot, parang 200 plus kph yung wind speed niya, kaya nakakatakot. Yung si Yolanda, 2013 ba yun? Naalala niyo si Yolanda? Ang wind speed niya nasa 270 yata per hour. Ngayon, itong yung nananalasa sa Pilipinas ngayon, si Ragasa, nasa 230 plus. Kaya malakas na talaga. Nakita ko nga yung mga video, yung mga report sa ABS, saka sa grabe, tumutupi yung mga yung mga puno. Tumutupi yung mga puno. Gagalawan yung mga sasakyan. Yung mga mga bubong, nagkakalasan. Na-experience ko kasi yan dati sa Pilipinas. Dati nung nasa nasa kabilang street pa kayo. Meron kasi kaming dating tinutuluyan, yung luma na sa 15th Street. Ngayon, 2 story yun. Nasa taas kami natutulog. Pagka bumabag yung ganyan, yung pagka kumakalampag yung yung yero, gumagalaw yung nakakatakot din talaga Pero syempre sa ating mga bata, wala lang yun. Minsan nga naliligo pa sa labas sa ulan Tapos kahit merong mga nagliliparan ng mga yero, naalala ko yun. Meron pang parang nakikipagpatintero pa kami sa yero. Mga siraul nung kabataan dati, ang lalakas ng loob, no? Pero ngayon parang nakakatakot na. Tapos ang malala pa niyan ngayon sa Pilipinas, yung baha, di ba? Kasi
Alam mo naman yung mga nangyayari ngayon, yung mga sa flood control na yan. Feeling ko nga lalong lumala pa eh. Yung yung pagbaha sa Pilipinas, mas malala pa ngayon. Saka ngayon parang ang daming nababalita na namamatay, yung inaanad yung kanilang bahay, mga ganun na balita. O dati ngayon kasi siguro mas malawak na yung scope ng balita. Kaya siguro lahat ng tao kasi may mga cellphone na, kaya siguro ngayon mas pansin yung mga nangyayari sa mga sa paligid. Pero hindi, sinisisi ko pa rin yan dahil sa sa corruption diyan sa flood control na yan. Puta ragis, hindi yan sa kasi ang dami nga nagsasabi na ganun daw. Sabi, hindi kasi mas marami ng ngayon, yung mga nabibidyohan ka agad ganyan. Hindi, puta. Sinisisi ko pa rin yan sa flood control, mga na yan, corruption ng mga animal ng mga politiko natin. Pero anyway, yun nga, yung bagyo na Ragasa, malakas. Kaya doble ingat tayo. Signal number 5. Ewan ko kung anong signal ngayon sa Makati. Malayo nasa north side yung ng Philippines yung bagyo eh. Kaya hindi masyadong affected yata yung yung Makati, yung mga nasa metro. Dito kasi sa Canada hindi namin na-experience yung ganyang kalakas na bagyo. Tawag nila mga thunderstorm lang, ganyan, uulan lang ng malakas, kikidlat. Pero hindi pa ako naka-experience dito yung katulad ng bagyo sa atin diyan sa Pilipinas. Yung yung ikikwento ko ngayon, ilang years na siya dito sa Canada, parang simula siya 2022 pa na nandito sa Canada as a student. Ngayon, na-deport na siya 2025. 3 years. 3 years na siya dito. Taga BC, activist siya. May mga ewan ko tungkol sa environment, yung mga pinaglalaban niya eh. Yung grounds ng kanyang deportation tungkol sa kanyang studies na parang ni IRCC na hindi niya na makukomplete. Parang yun yung grounds ng kanyang parang hindi niya na matatapos yung Noong 2022 pa yun, yung decision na yun na siya. Pero at that time daw, sa pagtagal ng naging naman daw siya, naging temporary foreign worker naman daw siya. Tapos nakakuha siya ng mga work permit, ganyan. Ang problema, nung nag-a-apply na siya ng kanyang permanent residency. Doon na napansin na nga yung kanyang application. Parang hindi suitable para maging permanent resident, sabi. Ang sabi yun ang tingin ng government daw sa application niya. Pero ang dami nga nagsasabi na tungkol daw yun sa pagiging activist niya. Yung mga may mga kasi siya parang may mga sumusuporta na sa sa claim niya na dapat maging permanent resident siya kasi na-meet niya naman daw yung kanyang requirements and everything. Kaya lang nakita pa rin ni IRCC na hindi sapat yung mga pinasa niyang documents para ma-PR siya. Tapos yun, na-deny yung PR application niya. Yun, 2025, this year lang na na deport na siya. Ang problema nun, kasal na siya, tapos may iwan sa Canada yung kanyang asawa kasi puti yung asawa niya. Pero di ba, mga ganong kwento na akala mo safe ka na, ang tagal mo nang nagtatrabaho dito eh. Yung pala meron pa ring makikita sa application mo na ikakasama sa pagkuha ng iyong inaatim-atim na permanent residency. Actually, sinasabi ko nga dati pa, hindi naman bago yung mga ganyang kwento na simpleng mali lang, simpleng misrepresentation lang ngayon sa panahon ngayon, simpleng misrepresentation kagad pwede na kagad i-deny yung iyong kahit anong applications, renewals dahil nga sa paghihigpit ni Canada ngayon. Meron akong mga balita malapit dito sa amin na company na parang multiple employees ang nilet go nila dahil sa sa paghihigpit nga ng hindi na nagbibigay ng LMIA, mga ganun, hindi na na-renew yung work permit. Ngayon wala rin naman magawa yung company. Kaya nilet go din sila.
masama man isipin, pero ganun talaga. Hindi lahat laging swerte tayo. May mga malas talaga, no? Sige na, yun lang muna yung yung minarites ko sa inyo para lang meron tayong mapagkwentuhan at wala akong masyadong upload eh. Tamad eh. No? Sige na, like, share, subscribe yung mga alam niyan eh. Sige na, paalam.